Hello? Wilfred. Wilfred. No. Wilfred, please. Please, kahit isang beses lang, marinig ko lang yung boses ng anak natin, oh. No. Hindi na pwede. I already told you. So please, stop calling us. Wilfred, kahit sandali lang. Hindi ako humihingi ng kapatawaran sa'yo. Pero may karapatan din ako sa anak ko. Anak ko rin niya. Kaya mo naman ako makausap siya. At anak ko rin siya. At hindi siya ligtas kung hahayaan ko pa siya lumapit sa isang gaya mo. Kaya Lorena, Carol, o anumang pangalan mo, kalimutan mo na kami. Pero Wilfred, hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Hello? Hello, Wilfred? Hindi matitiyak ang bukas. Totoo po ba yung sinabi ni Tita Ronnie? Na hindi na talaga ako love nila. Nainay at Uncle Tristan, kaya nila ako iniwan. Love ka nila, Lia. Eh, bakit po umalis si Uncle Tristan? Saka, bakit hindi po sinabi ni Nainay kung bakit siya inuli? Bakit po na nag-secret sa akin? Lia, may kasalanan silang nagawa. Kaya hinuli si nanay mo. At kaya umalis yung uncle mo. Kaya, Lia, huwag mo na silang hanapin, ha? Huwag mo na silang habulin. Eh, ano pong kasalanan ni Nainay? Maintindihan mo rin pagtanda mo. Don't worry, okay? Everything will be alright. Kahit wala sila, Dad will take care of us. Okay? Here. Hindi, pasensya na talaga. Hindi na namin mahanap si Mang Dolpo eh. Saka, pati yung anak niya walang bakas eh. At saka, sabi ni attorney, pwede nating questionin ang ipepresenta ng kabilang camp. May pag-asa pa. Hindi pa ito tapos. Tristan, bigay mo kay Lia. Sabi mo, mahal na mahal ko siya. Ate, bawal na ako dun sa bahay nila eh. Kahit naman gustuin ko, hindi talaga pwede eh. Paano ko naman siya makakamusta? Tristan, tulungan mo naman ako. Sige na, kahit na tawagan mo lang, narinig ko lang yung boses ng anak ko. Numero yan nung kasamahan ko na may cellphone. Kahit sandali lang. Gusto ko nang malaman ni Lia na hindi siya iniwan ng nanay niya. Mapapaliw na ako kakaisip sa anak ko eh. Ayoko mag-BS! Ayoko maligo! Hindi na ako papasok sa school! Sir, kanina pa po siya ganyan. Ayoko. Anak, bakit? Kasi po, sa school, ayaw na tumabi sa akin ni Princess at Sophia. Baka daw po kasi makulong ako, kagaya ni Nainay. Tapos, masali sila. Tapos, narinig ko po yung isang yaya. Sabi niya po, nakapatay daw si Nainay. Hindi naman po magagawa ni Nainay yun, di ba? Hindi! Kaya po ba siya kinuha ng mga pulis? Kasi nakapatay si Nainay.
Sino bang pinatay niya? Hindi po magagawa ni Nainay yun. Hindi! Hindi ako naniniwala! Mabait po si Nainay. Hindi siya bad. Kawawa naman siya. Kaya, sandayin niyo na lang po na sa kulungan. Super di Ate Amber. Gusto ko kay Nainay. Anak, hindi ganun kasimple yun. Si Nainay! Asa kulungan siya? Mag-isa, wala siyang kakampi. Ako lang ang kakampi ni Nainay. Sundayin na lang natin si Nainay. Sige na po. Gusto ko kay Nainay. Gusto ko si Nainay. Ay, Lia! 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 Hindi lang face to Dad. This is damage. And hindi lang yung nanay niya yung nagbabayad. Tayo. Ikaw. Kami ni Lia. Hoy! Tristan! Ano ginagawa mo dito? Ate Jeneline, kamusta na ho si Lia? Pwede ko ba siyang makausap kahit saglit lang? Wow! Ang kapal din ng mukha mo. Wala na ba talagang natira sa konsensya mo? After everything you and your sister did? Amber, please. Hintayin mo na sa korte. Papatunayan namin na inosente yung ate ko. Pero kahit ngayon man lang, iyan mong makausap ko yung pamangkin ko. May sasabihin na ako at ibibigay na sa kanya. Sige na, please. Wala kang karapatang sabihin na kahit na ano. You're not family. You're not anything. Bawal niyo nang makita si Lia ever. Uncle Tristan! Lia! Uncle Tristan, bumalik na po kayo? Dito na po kayo ulit titira? Si Nainay po, susunod po ba siya? Lia, bumalik ka na sa loob. Bawal mo nang makita yung Uncle Tristan mo. Amber. Amber, please naman ako. Please naman, ngayon lang. May bibigyan ako kay Lia. Sige na. Amber, sige na. Lia. Lia? May pinapabigay yung nainay mo. Ito. Bracelet galing sa kanya para hindi mo daw siya makalimutan, ha? Ingatan mo to, ha? Uncle Tristan, pwede ko po bang ihag kayo ng isa pa? Then, ihag niyo rin po si Nainay. Sabihin niyo po kay Nainay na miss ko na siya.